Ang bad boy, ang isa sa mga reyna ng soap opera, ang queen of all media, ilan lamang sila sa mga showbiz icon na nakapanayam ko sa nakalipas na 25 taon. Ang masisigurado lang po namin ay wala po kaming sinasagasaan na kahit anong pananampalataya. Headline na naman ngayon si Robin Padilla. Ito'y dahil sa kaliwat ka ng kontrobersyang dulot ng biglaang pagpapakasal nila ni Mariel Rodriguez. Gayunpaman, hindi maitatangging larawan siya ngayon ng isang masaya at kontentong Robin Padilla. Malayo sa imahe niya nung minsang nakaharap ko siya sa loob mismo ng selda. Akala ng iba, patototohanan na ni Robin ang bansag sa kanyang bad boy. The order of arrest of accused appellant. Taong 1995 na sentensyahan si Robin sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Nagtitiwala po ako sa SAP. Sa SAP po. Na kanila pong pangangalagaan ng aking seguridad. Dahil dito, nahatulan siya ng 17 hanggang 20 taong pagkakakulong na buong tapang niyang hinarap. Ano masasabi mo dito sa selda na binigay sa'yo? Okay naman, maganda. Wala kang reklamo? May banyo ba to? May banyo, kompleto, higaan. Sa munti, isang ordinaryong preso si Robin kahit pa nga nasa rurok siya ng kasikatan noon. May nabanggit ka kasi kanina, Robin, na pwede ba pakisigaw direct cut muna? Parang feeling mo ba pelikula ito na sana matapos na? Parang ganun eh. Kasi bigla akong nahihilo pagka iniisip ko na pagpakap, maiiwan ako rito. Parang panaginip. Pero makalipas lang ang 2 taon, nabigyan siya ng parol. Robin, kumusta ka na ngayon? Ano nararamdaman mo na lumabas na yung release papers mo? Masarap po ang pakiramdam dahil parang yung pakiramdam na nalulunod tas na biglang nakahinga. Hanggang matagumpay siyang nakabalik sa showbiz. Gumawa ng pelikula tungkol sa naging buhay sa loob ng selda. Nandito pa yung mga dati mong kasama. Maganda sana kung sabay-sabay kami dumadalaw na. Isinama pa ako ni Robin nung muli niyang binalikan ang dati niyang mundo. Noong panahon nakakulong ako, maluwag to. Maniwala ka sa akin, maluwag to. Ngayon ka na lang naliliitan. Hindi naman, kaya lang narudumihan. Kasi dati, Malinis siya. tinututbrush ko yan eh. At saka mismo siya naglilinis sa floor. Nung nakabalik ng showbiz si Robin, nakagawa siya ng mga pelikula kapareha ang iba't ibang malalaking mga artista. Kahit na anong pigil ng pamilya ko, kahit anong sabi ni Willie, ikaw talaga ang mahal ko. Kasama na ang balik-tambalan nila ng kanyang ma'am, ang megastar Sharon Cuneta. I'm so excited! Yes, finally! I really made you sing it. I said, no. I promised her, nice to see you. Taong 2006, nung una kong naka-one-on-one interview ang megastar. I'm excited. Kasi Tita Pai, nalaman niya, Jessica Soho, ay ang galing! Kaya mo naman! Sa aming paghaharap noon, natuklasan kong magaan pala siyang kausap. Natural at palabiro. Wala siyang keming pagtawanan kahit ang kanyang sarili. Gaganyan ko siya. Ayan. So, tumatama sa cleavage eh. Just for the record, tuna yan ah. Hindi katulad ng ibang mga artista na iniiwasan itong pagkwentuhan, bukas kay Sharon na pag-usapan ang tungkol sa kanyang timbang. You're so comfortable talking about something very close to our hearts, no? Wait. Yes. No, I'm comfortable because, it's when you're a human being, there are certain things you cannot help.
maybe in our case, this is one of those things. Kunyari, when in 2 years, nagpapataba ako, na-enjoy ko pa eh. Gusto ko kumain. Wala naman akong trabaho. Naglilihi ka, no? Kilala si Sharon sa pagiging malapit sa mga kasama niya sa industriya. Kasama na ang itinuturing niyang kapatid. Ang young superstar na si Judy Ann Santos. I'm here, Jessica Saho. Naging masarap ang kwentuhan namin ni Juday. Lalo pat ipinagluto niya ako. Habang iginisa ko naman siya sa kung ano-anong mga tanong. Iniisip mo yung kaaway mo. Gusto mo bitbikin? Parang layo ng showbiz sa pagluluto. Diba? Sa showbiz, kailangan alagaan ng skin. Dito sa pagluluto, diba? Nang mapaso ka. Wala ka glamour-glamour. I guess, yun yung sinatawag nilang extremes, di ba? Artista ka, pero nagagawa mo pa rin yung gusto mo. Ang ilan sa mga recipe na natutunan ni Juday, ipinatikim niya sa akin. Superstar. Pinagluluto ako. Nakabahan ako. Bakit naman? Baka may mali sa ginawa ko. I'm sure tama lahat. Maanghang ba? Maanghang ba? Hindi. Tama lang? Pwede ka na talagang mag-asawa. Huwag mong tanggalin, sinabi ko masarap yung apritada eh. Pochero to, Jed. Pochero. Hindi to apritada. Pochero, paborito mong ulam. Nung lumaon, ikinasal si Juday sa mister niya ngayong si Ryan Agoncillo. At anumang oras ngayon, inaasahan na ang pagdating ng kanilang magiging anak. Pag sinasabihin ako ang arte mo, sabi ko, kung hindi naman ako maarte, di ako nag-artista. Anak ng senador at pangulo, si Chris Aquino. Ang tatay ko, si Ninoy Aquino. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapaglingkod na rin sa inyo. Magkapatid kami. Pero mas pinili niya ang mundo ng showbiz. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, hindi siya tinatantanan ng mga intriga at kontrobersya. Madalas siyang pag-usapan ng madla, lalo pat siya mismo ang nagkukwento tungkol sa mga pribadong detalye ng kanyang buhay. We're all entitled to our own opinion, di ba? People think you're too self-absorbed. This business makes you very self-absorbed kasi you have to know, number one, you critique yourself. So, naka-DVR lahat ng performance, tinitingnan ko, inuusisa ko, inaaway ko sila kung mali yung angulo, tapos kinikriticize ko sarili ko, mali ang pag-deliver ko ng dialogue na yan. The profession I'm in really necessitates na kilalanin mo ng husto sarili mo because ang produktong binibenta mo, yung sarili mo. Pagtatapat pa ni Chris, hindi raw siya pwedeng maging news anchor. Kaya I could never be you. I can't deliver the news because I make too much news. Ako, si Benigno Aquino III. Kasunod ng pagkakahalal sa pwesto ng kapatid niyang si President Noynoy Aquino, iiwas na raw si Chris sa kontrobersya. Bagay na tila mahirap niyang gawin. Ayoko na mabigyan ng dahilan ang mga kritiko kasi once you're president, you'll be criticized for everything. I don't want to be additional criticism on Noy. Para kay Gary Valenciano, ang Diyos ang sentro ng lahat ng kanyang tinatamasa. Marami ang hindi nakakaalam ng kanyang mga pinagdadaanan bago sumampa sa entablado. 2003, nasaksihan ko ang araw-araw na pakikibaka ni Gary laban sa diabetes. 3, 2, 1. See? That's very high. That's very bad. So that means I have to take some insulin. 2 beses kada araw kung magturok si Gary ng insulin. And then, here. Wala na.
Hindi ka na nasasaktan. Sanay ka nang tusukin yung Kita niyo sarili yan? mo. Kita niyo yan? May kagat yan kasi pag medyo masakit, no, sometimes it still hurts. Kasi syempre, you're still piercing yourself. Yeah, and that's twice a day at least. Yeah. To trust in you. Pero ang tunay raw na pinanggagalingan ng kanyang pure energy, Binabanggit ko, praise God, because siya lang talaga eh. In the eyes of the world, a diabetic for 25 years who has no eye defect, who can still come out and perform, that for me is just nothing less than a miracle. sa drama ng mga patay, aksyon, kantahan at kwentuhan. Sila madalas ang bida. Kaya naman hindi nakapagtatakang hinahangaan sila at iniidolo. Pero katulad din nating lahat, marami silang pinagdadaanan. Umiiyak din, natatalo, nadadapa. Pero muling bumabangon. Sa bilis ng ikot ng ating mundo, kung minsan tuluyang naisasantabi ang mga makalumang pamamaraan ng pamumuhay sa paghangad ng mga instant na resulta, huwag sanang kalimutan ang mga bagay na ang bisa hindi kumukupas, lumipas man ang panahon. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account at ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.